Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na naghahangad ng magandang buhay. Lumaki ang lalaking ito na wala ng ina at ang kanyang ama ay lasinggero pa. Umabot pa sa punto na gusto ng papa niya na ipaampon siya, pero ayaw pumayag ng lalaki na nagangalan na Gino sapagkat mahal niya ang kanyang ama at ayaw niya itong mag-isa sa buhay. Si Gino na lumaki ay hindi ito nakapagkolehiyo, pero matalino siya na bata, may diskarte sa buhay. Isang araw habang naglalakad siya para maghanap ng trabaho ay biglang may isang humarurot na sasakyan at nabasa siya nito. Laking galit niya kasi hindi man lang huminto ang sasakyan at magsabi ng sorry. Kaya nasa isip niya na balang araw pag siya ay may sasakyan, hindi niya ito gagayahin. Hanggang may isa ngang matandang lalaki na kasalubong niya at tila namumutla at nahimatay. Kaya dali-daling sinugod ni Gino sa malapit na ospital. Sabi ng nurse, "Kilala niyo po ba itong pasyente na ito, sir?" "Hindi po, nurse. Nakita ko lang habang naglalakad ako kasi naghahanap ako ng trabaho," sabi ni Gino. "Alam mo ba na si Dr. Chu yan, may-ari ng malaking hospital dito sa lugar natin," sabi ng nurse. "Talaga po? Hindi ko rin alam. Sige nurse, aalis na ako at marami pa akong gagawin," sagot ni Gino. Hanggang narinig ito ng matanda na si Dr. Chu. "Teka lang bata, saan ka pupunta?" sabi ni Dr. Chu. At ang sagot ni Gino, Sir, uuwi na po kasi ako kasi dapat po, naghahanap kasi ako ng trabaho pero may isang sasakyan na humarurot at nabasa ang damit ko po." Hindi alam ni Gino na ang may-ari ng sasakyan ay anak pala yun ni Dr. Chu, isang magandang babae na sa kolehiyo na nag-aaral maging isang doktor. Pero hindi ito sinabi ni Dr. Chu kay Gino. "Teka lang, samahan mo ako. Doon ka na magpalit sa bahay namin," sabi ni Dr. Chu. "Gino, naku po. Huwag na po, Dr. Chu. Bukas na lang po ako maghahanap ng trabaho. Inaantay na din ako ng itay ko eh." "Ako na bahala sa iyo. Samahan mo ko sa bahay, baka ano pa mangyari sa akin sa daan," sagot ni Dr. Chu. Sinamahan nga ito ni Gino at laking gulat niya na napakalaki pala ng bahay nila. Hanggang nakita niya ang isang magandang babae na lumabas sa kotse. Naalala tuloy ni Gino na yung kotse na yun ang dahilan kung bakit nabasa ang damit niya. Habang inihanda ni Dr. Chu ang mga gamit ni Gino na ibibigay niya, sinabihan niya ito si Gino na mag-aral sa isang paaralan kung saan doon nag-aaral ang kanyang anak. "Ano? Bakit mo doon ipapaaral yan? Di nga natin siya kilala, papa," sabi ni Mia. "Teka lang Han, sino nga ba siya?" sabi naman ni Mrs. Chu. "Tumahimik kayo. Siya si Gino, nagligtas sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kanya sapagkat hinabol kita, Mia, dahilan lamang sa boyfriend mong walang manners ay inuna mo pa yung kalandian mo. Alam mo naman na babaero si Carlo pero pilit na pilit ka pa rin sa kanya." "Si Carlo lang nakaintindi sa akin, papa," sagot ni Mia. Si Mia ay galit at pumunta sa kanyang kwarto habang si Gino naman ay paalis dala ng mga gamit na binigay sa kanya ni Dr. Chu. Sinabihan niya ito simula bukas mag-aral ka sa paralan kung saan nag-aaral si Mia. "Ako ang bahala sa bayad sa school mo. Kumuha ka rin ng pagdodoktor kasi sa panahon ngayon maraming mga tao ang nagkasakit at kailangan ng nag-aalaga. Sa tingin ko meron kang magandang katangian bilang isang doktor." "Pero hindi ko po matatanggap ang mga hiling niyo, sir. Sapat sa akin na binigyan niyo ako ng gamit," sabi ni Gino. "Huwag kang mag-alala, ako bahala sa iyo," sabay ngiti nito ni Dr. Chu. Kaya pagkaumaga nagpa-enroll na si Gino sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga mayayaman. Kinuha ni Gino ang kursong pagiging doktor sapagkat iyon ang gusto ni Dr. Chu. Hanggang sa admin office bigla siyang napatahimik, paglapas sa Office of the President ay nakita niya itong si Dr. Chu. Sir? Dito pala kayo? Dito na po ako, sir, kasi sabi niyo mag-enroll ako dito." Laking tuwa po ni Itay kasi may tumulong sa amin. Wala na rin kasi akong ina. Tumingin ang mga tao sa paligid at tila nagtataka kung bakit ganoon na lang
kalapit ang lalaki sa may-ari ng school. Oo, si Dr. Chu ang may-ari ng medical school and facility. At dito natulala si Chino sapagkat nakita niya sa mga pinaskil na litrato na nakalagay Dr. Arman Chu, CEO, President at mukha ito ng kausap niya. Dahan-dahan tumalikod si Chino at napatawalan si Dr. Chu. Halika dito anak. Nagtinginan ng mga tao na nakarinig ng anak na salita at nagtaka din si Chino. Anak? Hanggang dumating bigla si Mia at napatingin siya dito na naging close na nga ang kanyang ama kay Gino. Doon lang niya nakita ang mga ngiti ng kanyang ama pero simula nang nawala ang kanyang kuya Gerald, hindi na ito nakitang ngumiti ang kanyang ama. Si Mia ay may kuya na si Gerald na namatay sa aksidente dahilan sa nag-away si Gerald ng kanyang fiancé at ayaw ng papa ni Mia na magaya siya nito kay Gerald. Kaya sa isip ni Dr. Chu ay ayaw niya mapunta si Mia kay Carlo. Hanggang nakapagtapos na nga sila ng pag-aaral. Samantala si Gino ay naging school head sa paaralan kung saan si Mia naman ay naging director sa kanilang ospital. Matanda na si Dr. Chu kaya binili niya sa kanyang rights na ang mag-aari ng school na tinayo niya ay walang iba kundi si Gino na tinuring niyang anak at si Mia naman ay sa ospital. Pero hindi ito tanggap ni Mrs. Chu sapagkat ayaw talaga niya na maging parte ng buhay nila si Gino. Pero napakitaan ito ni Gino kay Dr. Chu na magalang ito at meron itong magandang puso kung saan ang gusto maging isang doktor, nurse at kahit anumang klaseng propesyon sa medical. Lumipas ang mga taon, si Mia nga ay napakasal kay Carlo pero si Dr. Chu ay hindi ito pumunta sa araw ng kasal nila. Kaya si Chino ay pinuntahan si Dr. Chu at sinabihan niya ito na tanggapin na lang kung saan masaya at kung sino ang mahal ni Mia. Ang hindi alam ni Gino na ang gusto ni Dr. Chu ay makasal si Mia kay Gino kasi alam niya nito na hindi ito sasaktan ni Gino. Ilang buwan makalipas, bigla na lang umuwi si Mia sa bahay nila at dala-dala ang mga gamit nito. Nagsumbong ito sa kanyang mama at narinig naman ito ni Dr. Chu. Yan na nga sinabi ko sa iyo, Mia. Ilang beses na kitang sinabihan na babaero yung Carlo na yan at yaman mo lang ang gusto niya maangkin sa iyo. Paano na yan sa kasal niyo? At kung anong meron ka ay may kanya din. Kaya nga, binigay ko sa iyo ang ospital na maging isa kang director pero ngayon andoon si Carlo isang admin director na hawak ang ating empleyado. Hindi mo alam ang nasa utak niyan, Mia. Umiiyak si Mia. Pasensya na po, Papa, sadyang nagkamali lang ako at hindi kita pinakinggan. Tinawagan nga nito ni Dr. Chu si Gino upang magkaroon sila ng pulong. Habang nagdi-dinner ang pamilyang Chu kasama si Gino, pinag-usapan nila ang mga hakbang pero para kay Gino ay ayaw niya itong sumali sa sapagkat hindi naman siya parte ng pamilya. At sumang-ayon nga nito si Mrs. Chu. Umalis si Mia sa bansa patungong Canada upang doon niya makalimutan si Carlo habang pinoproseso ang kanilang annulment. Sa Canada kung saan may bahay ang mga Chu, doon nanirahan pansamantala si Mia. Mag-isa lang siya sa bahay nila. Dahilan sa malapit na siyang magsawa, pumunta siya sa isang lugar at naghanap ng trabaho. Hindi niya akalain na makikita niya doon si Gino. Gino? Anong ginagawa mo dito? Kasama ko mga kaibigan ko, nagbabakasyon. Pasyal sa lugar dito. Talaga lang ha? Dito mismo sa lugar kung saan ako? Are you stalking me? Wow! Napatingin ang mga kaibigan ni Gino at dahan-dahan umalis. Naku Mia, kinasal kasing insa ng kaibigan ko at inaanyayahan kami mga kaibigan niya na sumama kasi malungkot mag-isa na magbiyahe pa eroplano. Okay, sabay alis ni Mia. Tiningnan lang ito ni Gino at nasa isip niya na noon pa man sa kolehiyo ay nahulog na ang kanyang loob kay Mia. Pero ayaw niya itong patulan kasi may Carlo ito at ayaw niya magalit si Dr. Chu sa kanya. Sa bahay ng insa ng kaibigan ni Gino ay kalapit lang pala ito sa bahay kung saan tumira si Mia. Maingay ang tawanan ng magkaibigan kaya si Mia ay napapunta at kumatok sa pintuan. Magandang gabi mga kapitbahay. Sadyang ang lakas lang po ng inyong mga boses at hindi ako makapagtulog po.
Pasensya na po ma'am, kung malakas ang boses namin, baka malaki ang mga tenga mo, Esteban dinig mo, sagot ni Robert. Nairita si Mia at sinabihan niya ito na tatawag talaga ako ng pulis kasi ang ingay-ingay nyo 12:00 na ng hating gabi. Teka lang Mia, sabay sigaw ni Gino. Ikaw na naman? Yan pa mga kaibigan mo? Pakiusap Gino, sabihan mo sila na huwag mag-ingay kasi ako gusto ko nang matulog. Pasensya ka na Mia, nagkakatuwaan lang, di bali sabihan ko sila, sagot ni Gino. Pagka umaga habang naglilinis si Mia sa kanyang harden sa harap, tinitingnan naman ito ni Gino. Hoy Gino, kilala mo ba yan? Sabi ni Robert. Oo, anak yan ni Dr. Chu, may-ari ng paaralan na kung saan ako nagtatrabaho. Isa rin siyang doktor. Bakit andito yan? Tanong ni Robert. Basta pre, sagot naman ni Gino. Si Robert na ang insan niya ay si Leo na may asawa na buntis na pangalan ay Fe, ang kinasal at nagstay na sa Canada. 1 month kayo dito insan, so paano si Rhea sa Pinas? Tanong ni Leo kay Robert. Si Rhea? Okay lang siya doon. Busy siya sa munti niyang negosyo, sabi ni Robert. Si Gino, bakit mag-stay pa siya sa hotel mismo? Malaking gastos din yan, tanong ni Leo. Ang hindi nila alam na inutusan ni Dr. Chu na puntahan si Gino para protektahan at magmasid kay Mia kasi alam ni Dr. Chu na si Carlo ay may balak na masama sa kanyang anak. Hello, Dr. Chu? Okay lang po si Mia dito, pero medyo malayo lang ang hotel na tinutuluyan ko sa bahay niya. Pero may access naman ako sa CCTV na kinuha na bahay ni Leo. Si Leo pala isang pharmacist kung saan nakilala siya ni Dr. Chu. Bilang pasasalamat ni Leo kay Dr. Chu ay tinanggap niyang alok ni Dr. Chu na magtira sa tabi ng bahay na tinitirhan ni Mia upang alam ni Dr. Chu ang mga pangyayari ni Mia. Hindi alam ni Leo na itong si Gino ay inutusan din ni Dr. Chu upang mag-attend sa kasal ni Leo sa pamamagitan ng magpinsan naman sila nito ni Robert. Si Robert ang walang kamalay-malay na isa ring babaero. Tila ba ay may bigla ang pagtingin kay Mia. Dahilanan sa isang buwan siya dito sa Canada ay palagi na lang nagpapansin itong si Robert kay Mia. Ang hindi nila alam ay sinasadya pala nito ni Robert kasi inutusan siya nito ni Carlo. Nalaman din ito ni Gino sa huli kaya pinagalitan at sinuntok niya si Robert. At sa bandang huli niyakap niya si Mia na para bang kung anong spark ang may nangyari sa dalawa. Tinawagan ni Robert si Carlo at sinabi niya dito na pauwi na siya ng Pinas sa dahilan naging matagal na magkaibigan sina Gino at Robert. Hindi sinabi ni Robert dito kay Carlo kung saan ang bahay ni Mia. Bakit pa ang daming taong gustong akong saktan? Wala naman akong ginagawang masama. Ang gusto ko lang bilang isang doktor na nag-aalaga ng ibang tao ay gusto ko rin na mahalin din nila ako na hindi ko makikita sa aking ama. Alam mo ba Gino na nagsiselos ako sa'yo kasi mas malapit pa ang aking ama sa'yo? Pero hindi kita masisi kasi naging spoiled din ako sa ama ko. Kasalanan ko kung bakit nawala ng maaga si Kuya Gerald sa amin. Ang kasintahan ni Kuya Gerald ko kasi na mataali kong kaibigan na si Cara. Kung pinigilan ko lang, magmahalan silang dalawa, di sana hanggang ngayon buhay pa ang kuya ko. Sinisi yun lahat ng papa ko sa akin at hindi ko tanggap yun. Nang biglang umulan at hindi makaalis si Gino, sinabihan ni Mia na magstay si Gino kasi siya lang naman ang nasa bahay. Okay lang Mia, dito lang ako sa sala matutulog, sabi ni Gino. Pagka umaga habang tulog pa si Mia, naghanda naman ng pagkain si Gino. Alam niya na paborito ni Mia ang bread na may scrambled egg at bacon tapos may kape pa ito. Hanggang nagka-close nga sina Gino at Mia. Teka lang Gino, pansin ko parang ang tagal mo na dito sa Canada. Kumusta trabaho mo? Hindi ka ba hinahanap ni Papa? Tanong ni Mia. Sa totoo lang, Mia, nang biglang may sumigaw, "Help me!" Gino, andyan ba si Mia? Si Mia na isang OB ay siya ang nagpaanak kay Fe. Sinilang ni Fe ang sanggol na lalaki at pinangalanan niya itong Gerardo. Totoo yan, Mia. Alam ko mismo na ang Kuya Gerald mo kasi kinuwento ito ni Gino. Masaya ako kasi ikaw mismo nagpaanak sa akin at hindi ko ito makakalimutan, sabi ni Fe.
Ngumiti si Mia at pinigilan niya itong lumuha. Hanggang may nakita palayo si Mia na isang matandang lalaki. Papa? Mama? Tumingin si Mia kay Chino at sinabi ito ni Chino na oo Mia, sina Dr. Chu at mama mo yan. Pero bakit sila andito? Tanong ni Mia. Sa isang coffee shop, nag-usap-usap ang mga Chu kasama si Gino at sinabi ni Dr. Chu kay Mia na approve na ang annulment nila ni Carlo at malaya na si Mia. Pero para kay Mia, ayaw na niya bumalik sa Pinas. Gusto niya dito lang sa Canada at magkaroon ng bakery shop na una niyang nahiligan kasama ang mama niya. Laking tuwa naman ang mama niya na matagal na rin gustong magkaroon ng cake shop. Nang makapagtayo na nga ng baking shop si Mia na tinatawag niya itong Mia Sweet Shop, si Gino naman na handa ring iwan ang pagiging school med director upang makasama at makita lagi si Mia. Sa isang ospital sa Canada nagtrabaho si Gino at syempre ang papa niya sinama niya rin ito sa Canada. Pero si Mia ay hindi pa kayang buksan ang kanyang puso sa iba. Sa pagbibake lang siya masaya kahit sino pang mga lalaki ang nagkagusto sa kanya ay wala itong epekto. Hanggang isang araw may lalaking nakatalikod, nagsuot ng coat at nakamask ito habang ang lamig ng Canada at parang tumahimik ang paligid na ang oras lang maririnig mo ay parang tila may pumana sa puso ni Mia. Paglingon nga ng lalaki ay si Gino pala. Gusto niya bumili ng cake para sa kanyang minamahal kasi nga kaarawan nito. Gino? Sabi ni Mia. Oh, ayan ka na naman tulala. Sagot ni Gino. Akala ko kasi umalis ka na. Anong ginagawa mo dito sa Canada at para kaninong cake na order mo? Tanong ni Mia. May tao kasi akong importante sa buhay ko. Siya talaga ang tunay na papaligaya sa akin. Kaarawan niya kaya pumunta ka ha? Sabi ni Gino. Akala ni Mia na meron ng nobya si Gino. Bigla itong nadismaya. Mia, chat ko maya ang address. Punta ka, huwag mo akong bibiguin. Ang sabi ni Gino. Makalipas ang oras, 10:00 na pero walang Mia na pumunta sa apartment ni Gino hanggang malapit na mag 12:00. Teka, anong oras na? Mia? Napatulala si Gino. Teka lang Gino, may ayaw ka bang gusto makita ako? Diba inaanyaya mo ako na pumunta dito para sa birthday ng mahal mo sa buhay? Kasi Mia, ano or sino ba yan? Sabay bukas ng pinto at pilit pumasok. Nakita niya itong may nakaupo sa sala na katalikod, mahaba ang buhok at ang sexy pa ng suot. Mia, si Trisha pala kasama ko sa trabaho, sabi ni Gino. Trabaho? Tanong ni Mia. Oo Mia, 3 buwan na ako nag-work dito sa Canada. Sagot naman ni Gino. Then? Sabi ni Mia. Then ano? Sabi naman ni Gino. Ay, buntong hininga ni Mia. Hello Mia, Trisha. Palagi ka kinakwento ni Gino sa akin. Ang sabi ni Trisha. Talaga lang ha? So akala ko may birthday kaya pumunta ako dito. Yes, birthday ni Papa. Ha? Nagtaka si Mia. Papa? Sino Papa? Papa Gino? Sabay laki ng mata ni Mia na nagtataray. Mataray ka nga girl. Walang talo-talo. Alam ko ang feeling pag mataray ang babae. Sagot ni Trisha. Yeah, sabi ni Mia. Oh, ayan na pala si Mia, ang minamahal ni Gino. Sabi ni Papa Julio. Pa! Kanina ka pa inaantay ni Gino at yan si Trisha, huwag kang maingit sa kanya kasi iba na lalaki gusto niyan. Yeah, papa. Ang tawa ni Trisha. Ako lang ang gusto niyan. What? Ang sabi ni Mia. Hindi makapaniwala si Mia na si Trisha pala ay mahilig sa mga matatanda. Kaya nga ang work ni Trisha ay nasa mga senior citizen niya na siya mismo isang PT pala. At totoo nga na magkatrabaho sila ni Gino sa isang ospital sa Canada. Kinuwento lahat ni Gino kay Mia na si Trisha ay matagal na nobya ng kanyang papa sa Pinas pa. Nang umalis nga ito sa Pinas, si Trisha para magtrabaho sa Canada, gustong-gusto ni Papa Julio na magkasama araw-araw si Trisha. Kaya nagplano na lang na dito magtrabaho si Gino para makasama din niya si papa niya at syempre makasama niya si Mia na nahulog na ang kanyang loob. So, good luck sa inyong dalawa dyan kasi aalis na kami.
Pinakilig na sabi ni Trisha. Teka lang, akala ko dito kayo nagsistay, sabi naman ni Mia. No girl, loner itong si Gino, may sarili kaming apartment doon lang sa dulo, same apartment din. Pero syempre, you know na gusto namin ang privacy ni Papa Julio. Sagot ni Trisha. Hindi makapaniwala si Mia sa mga bilis na pangyayari at habang magkatabi nga ng upuan sina Gino at Mia at kumakain ng cake, si Mia ay bigla lang lumalapit ng dahan-dahan ang kamay ni Gino at inakbayan si Mia. Napansin din ito ni Mia pero kinilig din siya at nang magkalapit na ang kanilang mga mukha, bigla lang ito hinalika ni Gino.